classic approach. Maganda na sana yung Valentina kasi may kopya siya ng Tectonic Charge, pero yung Eve, it sets up an amazing counter-engage if ever the Grok finds a Tectonic Charge. Well, with everything laid out, super fans, nasa inyo na ang bola. Scan the QR code and predict the match winner correctly for a chance to win 1,000 MLBB Diamonds. 3 winners ang mananalo per match. Sumali na kayo, may chance pa kayo mamaya, pero bakit hindi na kayo manalo ngayon? MPL PH Super Fans Prediction, halos 50-50, pero lamang ang Team Liquid Philippines ng 12% kontra Onyx. Ang hirap din talaga magdesisyon kapag ikaw din ang pinapili kasi halos parehas din ang playstyle itong dalawang kupunan na to. Kaya excited ako na makita ang sabihin natin balagbagan nitong dalawang kupunan, King Kong and Carl TZ. Pare-pareha, yung mga hero sila dito, pare-parehas mga pamato rin eh. Oh, men, tsaka feeling ko, nagkabasahan na itong dalawang to. Imagine mo, kahit sa prediction natin kanina, 15 out of the 20 heroes lumabas doon sa top 10. So, feeling ko comfort to for these two teams. Medyo may konting may konting changes lang, especially sa PH with this Marcel Eve combo na nilatag nila sa kanilang duo mid. At alam mo yung nakakatuwa sa nakita natin kanina na nakalatag na rin yung mga predictions natin, ay tila ba'y nakita natin na nag-i-evolve pa rin, patuloy pa rin natututo ang ating mga teams habang tumatagal ang ating liga. And for Team Liquid Philippines and Onyx na may bagong ipapakita dito sa ating unang pahina ng Golden Rivalry Part 2 for Season 17, ay napaka-exciting talaga makita kung paano nila execute ang mga plan nila. Huling beses na nakita itong dalawang to, once again, panalo ang Team Liquid Philippines, 2-0 naging score. At mukhang may naman agad dito, si Sabero agad bibigyan. Oo, pinaramdam lang ni JP kung gaano siya magiging makulit dito sa may bottom. Tama ka doon kailangan parusahan kagad si Sabero para hindi makapondo kagad eh. Yeah, and dito mo makikita yung sinasabi ni Coach RC kanina na intelligence ng Team Liquid Philippines. Alam nila lamang si Sanji doon sa mid lane kasi hindi naman enough yung kanilang pokes from the Grok and the Gord. So, ang gusto nang mangyari ng TLPH is puntahan yung gold lane kasi alam nila medyo lamang ng konti si Sabero pagdating sa mga poke battle. Sobrang protektado din dito ni King Kong. Mula dito kay Super Fritz and Brusco para lang ma-sure na makuha nila ang itong purple puff ng walang aberya. Tahimik pa rin ang ating Land of Dawn at 30 segundos pa naman bago lumabas ang pinakauna nating pagong. Ang Team Liquid Philippines as of now ay talagang number 1 sa ating liga. Kaya naman grabe ang respeto na pinapakita ng Onyx. Yeah, sobrang respetado nila pre. Walang nag-attempt. Oy. Ang sakit talaga ng negro. Lamang talaga yan pare. Pero walang nag-attempt ng ng kakaibang rotation sa mid lane. Actually, nagkaharangan sila pareha. Si Brusco at si JP kanina, nagkapwestuhan sa river. Sabi nila, yung mga jungler dito, bawal tumawid. And speaking of pwesto, nakapwesto na rin ang Team Liquid Philippines dito sa unang pagong ng ating game number 1. In fact, mauuna nga na atang hahawakan ng Liquid ito. Oo, level 4 na rin naman si Sanford. So may threat na ng penalty zone. Pupunta dun si JP sa likod. Kitang-kita niya dito si King Kong at nagamit din yung flicker penalty zone. Pero nandun yung si Gosh Super Friends with a kill. Pero magiging sakripisyo lang pala siya. First blood napunta sa Onyx pero Team Liquid naman sa pagong. Kung makukuha ng Liquid ang pagong at first blood naman sa Onyx, equal lang ba ang trade na naganap doon? I would say medyo lamang ng konti dito yung TLPH kasi you would expect na Onyx Philippines yung mas aggressive early game, especially with the Guinevere. And kailangan din kasi nila yung level 4 ng Grok. Napapilipay na dito si Teddy. Ang sakit! At napaka-hapde! Sabero ay tatakas din flicker from Brusco. Pero hindi siya tatantanan dito ni Carlito. Sasamahan niya si Teddy. Andun na naman yung mga pokes mula kay Sabero. Alam mo, hindi talaga matansya yung damage niyan. Yan yung hero talaga na hindi mo tansyado. Gano'ng kasakit eh. Kapiso na nga lang yung natira kay JP doon. And kamutingan pang pupunta si King Kong sa may bandang itaas. And looking at our Infinix in-game equipment, mukhang ang balak dito ni Carl TZ, tapusin na kanyang Hunter Strike rather than going for, I think, early Sky Piercer. Yeah, depende kung anong route yung gusto niyang puntahan. Pwedeng War Axe din yung kanyang i-rush kasi medyo kailangan niya rin yung sustain laban dito sa lineup ng Onyx Philippines. The extra HP would also help out, especially with the amount of combos na meron ng Onyx Philippines. At kaya kailanganin niya yun. In fact, I would dare say na baka maganda din ng War Axe dito sa isang suyo in this game number 1. But so far, wala pa naman tayong nakikita ang malalaking team fight. At yun ang inaabangan ko dahil si Brusco at si King Kong, anytime pwede na silang sumugot eh. Yeah. Medyo kalmado lang kasi yung magkabilang side. Inihintay ng Onyx Philippines yung level 4 ni Brusco and then matapos mag-clear yung Guinevere. Habang ni TLPH naman, inaalagaan lang nila si Teddy kasi alam naman natin, again, medyo lugi ng konti or ng bahagya yung Harit laban sa Clint. Tsaka nagamit din niya ang kanyang Purify kanina-nina lamang. Aabot naman ang Fury na ito sa susunod na pagong at malapit sa gold lane. Ang turtle na yan, Team Liquid Philippines ang may hawak ng napakaliit na kalamangan. At saan ba nang gagaling yun? Bakit biglang nagkalamang out of nowhere ang Team Liquid?
I think it's just a resource na nakukuha ni Carl kanina pa. Sanford though. Ang hapde. Nadala pa siya dun sa may tore. Rico. Tatalo na naman si Kirk. Ang baba ng buhay dito ni Sanford. So baka wala siyang kakayahan na maging matapang sa pagsugod dito sa ikalawang pagong. Ang ganda na naging atake dito ng Onyx. Talagang pinanish muna nila si Sanford para mapauwi. Yeah. Sobrang importante kasi ng HP resource for this turtle fight. And because of that, Onyx gets to set up the turtle prio para sa kanila in TLPH. Meron naman silang Marcel, so kahit paano may intrusive na hero mula sa kanila. May reset factor din talaga sa Golden Hour kung sakaling gusto nilang lumaban sa pagong na ito. In fact, Onyx mismo magre-reset ng turtle na ito at mukhang magkakaroon tayo ng 5v5 team fight. All battle spells are available para sa lahat. Sanji Kita yung dalawa, si Guard DJ pinuntahan kagad. Pero di mula dito kay Sanford. River manipulation mula kay Sanji, napicturan. At doon si Gush, pero si Sanford ang aabutan. Si Kirk sa likuran, Carl TJ makaka-atras. Pero kuha na ng Onyx Philippines ang pagong na ito. Nagtatalo na naman dito si Kirk habang si Super Freeze nakuna ng kill. Hindi pa sila tapos kasi si Kirk may sunog, buti na lang ay makakaalpas at makakaligtas siya. And I think that was a big trade na nanalo ang Onyx Philippines. Nung first time na nangyari yung turtle na yon, wala kasing counter-engage yung Onyx Philippines. Oh, teka lang, mamaya natin pag-usapan yun. Pwede ata ilaban. Flicker ay na-force na rin para kay Savero. Ganun din naman yung Salmon Force, pero nakaantabay kasi si Brusco lagi. Yeah, again, hindi nga lang si Brusco, pati si King Kong, men, 2 beses niya nang dinudge yung penalty zone with the Violent Requiem, knowing how Liquid plays. Lagi naman ganito. Oh, King Kong! Sabul kagad! At wala pang kakayahan si Sanford na makatakas. Andun yung combo ng Onyx. Oo, mukhang ang tema ngayon para sa Onyx ay bigyan at bigyan si Sanford. All 3 kills na hawak ng Onyx ay nasa Apex Predator. Oo, pare. Mukhang inaral talaga ng Onyx Philippines kung paano i-shutdown si Raging Sanford. Hindi siya makapagwala ngayon. Kanina pa nakaabang yung mga Violet Requiem to dodge the penalty zone. Aral na aral sila kung paano mag-objective fight yung Liquid Philippines. And because they've stopped the early game momentum, hindi nag-e-exist ngayon yung Stampede. Now, it's time for Onyx to finally make their own moves. Oo, at ang ganda ng moves na ginagawa nila so far. Gusto ko yung nabanggit mo na ginagamit ni King Kong ang kanyang Violet Requiem as a defensive tool. Maliban lang natin makita yan dito sa ating liga. And has rewarded them for the past few team fights. Bagamat maliit man ang kanilang gold lead, this is something na hawak nila against Team Liquid Philippines. Mid. Okay, inabutan ng stun. JP ngayon, river manipulation para kay Sanji. Papasok din si Carlito, pero hindi kasi nakahabang. Kaya lang, naku, parang sila pa ata mabubukulan mula doon sa Golden Hour. Mapapatay ata dito itong si Carl TZ, yes sir, para sa Onyx Philippines. Ngayon si Kirk ay bababa sa 20% yung kanyang buhay. Kaya nagkakaroon si King Kong. Wala naman siyang special, wala naman siyang ultimate dito, which is the Violent Requiem. Habang hindi pa tapos dito, pananalasan ng Onyx Philippines. 5 miyembro mula sa kanila ang nakasugod dun sa gitna. Pero taatras muna ang Team Liquid at malayang makakapwestong Onyx. Yet another clean casualty para sa Onyx Philippines. At itutuloy pa ata nila ang atake. Teddy looking for Savero. Okay, wala pang trigger ito si Savero. Namibigyan din ni Teddy. Ang gandang bawi para sa TL. Oh, wait lang ha. Si JP ang sunod nilang biktima. Pero reset muna ang call ng Onyx Philippines. 1 kill para sa Team Liquid Philippines. At mukhang makukuha din nila ang huling pagong ng larong ito. That's a big kill. Teddy, hindi na siya steady. Wow. Teddy yung nagpakita. Hinarangan yung kanyang exit pero sabi niya walang problema. Purify sa mukha. Oh my goodness, hindi pa nga tapos dito si Kirk eh. Nakita niya si JP, aatras din. Pero si Carl TC, uma-attempt pa nga na umaagaw ng purple. Buti na lang na-reset ito ni Kirk at makukuha pa rin ni King Kong. And we are 8 minutes in. Dead even pa rin ang ating laro. Literal hindi nag-i-exist ang gold lead. Tumatalon-talon lang ng parang siso. Sulipin natin ang ating Infinix in-game equipment na mukha ng mga iba ang mga priority ng bawat teams. Thunderbelt para dito sa Marcel. At wow, very interesting ha. Early na anti-attack speed item dito sa truck. Yeah, tsaka ang isa pang kailangan natin tignan dito is nirespeto ni Carl TZ yung tempo na meron ng Onyx Philippines. Hindi niya tinapos yung kanyang Sky Piercer. Oh, Sanji! River manipulation, may kasama pa pala! Sans and Duo is doing it! Napakasakto talaga. Oh my goodness. Oh my gosh, tinakasan din at nakaabang pa nga yung Golden Hour if in case na maipit si Carlito. Grabe yung liquid rotations, men. Ito yung masasabi mo na ni King Kong. Ayun naman na, Violent Requiem, pero Purify lang ay gagamitin ni JP.
Pero magandang impormasyon pa rin to para sa Onyx Philippines dahil walang Fury at hindi ganong katatapang itong si JP. At hindi naman dedepensahan pa ng Onyx Philippines ang Torre doon sa taas. PLPH is rewarded with its largest gold lead so far sa ating laro, ay 1.3k gold lead. At si JP ay bibigyan naman ata ng Onyx. Ayun na, okay, walang Purify yan, pero re-respeto din ng Onyx. Kaya lang si Teddy, habang nangyayari yung mga bagay din, bumasag na rin sa baba. Sobrang bilis ng counter trades ng TL, men, na parang kahit may makuha yung Onyx, meron sa sideline nangyayari. Sanford, though. Okay, ginamit na yung Mystic Dash. Alam Naipit? nila okay. Para lang para sigurado lang, para sure lang. Oo, mas okay nang sigurado kaysa mauwi ka ng sapilitan. Oo. Cooldown naman yan. Oo. Maririnig mo kasi sa mic check, sabi ni Carl, dapat pag ganun, flicker mo na. Oo. And sadly, walang flicker si Sanford during that time. Ito na, Wala dol eh. pinakaunang lord ng larong ito. Team Liquid Philippines ang may hawak na maliit na kalamangan. At mukhang i-hold muna nila ang mid lane nito. And this has been the trend na nakikita natin. Every time na meron tayong big objective, napaka-importante sa pares na kupunan, yung mid lane turret na yan. And importante rin dito yung juggle na ginagawa ng duo mid na magkabilang side. Kasi may hidden battle between Brusco and JP eh. Yung labanan ng set and counter set. And pati na rin sa XP actually, si Kirk and si Sanford, consistent sila sa pagtalon doon sa likuran. Sanford getting the jump on the Guinevere and Kirk getting the jump on Carl TC. Lamang lang ng konti ang Onyx kasi may immunity si King Kong. Ay, teka lang! Sinimulan na kagad. Si Sanji ngayon ay nagamit na yung kanyang River Manipulation. Ipitata si King Kong at mamamatay din sa kamay ni Sanford. Na-picture na nitong si Brusco. Susugod sana siya. Pero si Kirk ay may ipit. Nagtatalo pa rin. Kaya lang nalason din itong si Brusco. Mapapatay ni Teddy. At may iwan din si Kirk. 3-man down. Dalawa lang para sa Onyx. Pwede mag-Lord at TL. Oo, at itutuloy na nga nila ang Lord na ito. Wala na ata kapangyarihan pa ang Onyx Philippines na mag-contest dito. Ang pinakaunang Lord ng ating game number 1 ay mapupunta sa kamay ng Team Liquid Philippines. It looked like a good start for Onyx, but TLPH once again. Pinatagal. Classic Stampede, Pinatagal. pinapatagal. Pinapatagal pa. Wow. Next wave palalabas, makakapag-set up sila ng lanes. High-level gameplay mula sa TLPH. And if we look back to the Steam fight, makikita mo, ang ganda ng set ni Ganda, Brusco. oh. Pero look at JP, tsaka Teddy, hinarangan nila yung likuran kasi alam nila, okay, nakapag-set na yung Onyx Philippines, nakuha na nila yung engage, pero the next step is the damage. Walang damage na lumabas mula sa Onyx kasi pinagaharang sila ni JP at ni Teddy. And that was good effort, however, sa Onyx na makapunta dun sa backline. But as you said, no, yung ginawang harang ng Ganda. Team Liquid Philippines ay hindi lamang basta-basta harang. Literal nang papatay sila ng mga dumadaan. At parang ganun lang ay lumubo na ang kanilang gold lead, ay 4,000 gold lead against Onyx Philippines na nagmamaterialize mostly in the jungle role. Carl TZ ahead by 2,000 against King Kong. Yep. Look at mid. Okay, may ibit ba sila? Pero ibibigay na nila yung outer turret. Dun sa middle, may Lord pa naman nakasama. Parang may gustong sabihin ng Team Liquid dito. Baka nakakalimutan yun, nabansagan kaming final boss. Meron talaga pare kasi huling sumubok na dumapensa ng ganong klaseng turret nalunan kaagad ng TLPH. Diba? So kailangan mag-ingat dito ng Onyx Philippines kasi auto yan. Automatic mula sa TLPH. Kapag nakita nila pwedeng lumaban, auto jump mula kay Sanford at JP. And most likely ay umamba talaga ang Team Liquid Philippines doon dahil available ang mga battle spells ng Team Liquid Philippines. And Onyx, on the other hand, nariyan din naman ang mga flickers nila. Okay, bibigyan nila si JP, kaya lang. Oh, is that an Athena shield? Athena ba siya? Sukit. Oh, wow. Ano ba? Kaka-Athena. Alam Ay. mo, Burrito, Midnight, binibiro natin na mga Thunders na lang ang bumibili ng Athena. Na Oo. Radiant Armor na talaga. Pasensya na. Oo, Radiant Armor na talaga ang mga binibili ng mga bata ngayon. Pero I'd like to think na tama yung Athenas dito eh. Yes, kasi yung initial burst lang naman yung kailangan niyang matanggal. Pero imagine, may Thunderbelt stack siya, may Athena shield siya, napakalahati pa rin yung buhay niya, isang combo lang mula kay Fritz. And that is very scary. Kung ikaw ay Team Liquid Philippines, namang man sila, Onyx Philippines ay may sapat pa rin na burst damage para makakuha ng isa. Pero hindi yata isa lang ang kailangan nila mahanap dito dahil paparating na rin after 1 minute ang susunod na malaking objective in Team Liquid Philippines. Honestly, ang laki ng kinokontrol nilang mapa. Kumbaga, real estate na rin ata ng Team Liquid Philippines. At least half of the jungle ng Onyx. And lahat ng yan, kasalanan ni JP. Alam mo, Sunday ngayon, dapat mangumpisal yung Marcel. Kasi hindi makalabas yung Onyx, pare. 3v1 yung laban. Look at this! Look at this! Hindi makalabas yung Super Family kasi hinaharangan sila nung picture taker or yung photographer na si JP. At ang masama niyan ay napakakunat na rin dito ni JP. Lagi nating pinag-uusapan na ang isang Marcel ay hindi naman ganun kakunat. Sa early. Early game, that is very much the truth. Pero pag pumasok na tayo ng mid to late game, the moment na may Thunderbelt na,
In this case, may Athenas pa si JP. Napakahirap na rin talaga pitasin ang isang Marcel, especially with the mobility. In 5 sec ay lalabas na rin ang pangalawang Lord ng larong ito. In terms of objectives ay nakalamang ang Team Liquid Philippines. 2 turtle at 1 Lord. At gusto pa nilang dagdagan ng isa. Grabe yung checklist ng TLPH, pare. taas. Kinukuha pa ni Sanford yung mga Cyclone Eye. Cyclone Eye, Kinukuha niya para hindi sila ma-fast breakan tulad nung nangyari sa Twisted Minds. Tinatanggal niya lahat, nakuha pa niya yung slow push, pinabakal pa nila yung Lord. Perfect checklist mula sa TLPH. Ay, nahuli ata dito si Brusco Okay, boy pa rin naman siya. Bibiling ba ni Teddy yung trip niya? Hindi, Aray ko pinagpapanahan ang Evil Queller ay tumama. So medyo JP. lalakas ang loob dito ng Team Liquid dahil ang baba ng buhay ni Brusco. Atras na si Oh Isusuko my na! God. Sinuko na ng Super Fam ang Lord! And that is the Lord secured para sa Team Liquid Philippines. And now, kung ikaw ang Onyx Philippines, how do you defend against the final boss? I don't know. Ito yung sinasabi natin kanina eh. Yung mga checklist ng TLPH, ang hirap labanan nito. Team Liquid Philippines, walang mercy pare. Pure macro yung pinapakita nila dito. And again ito ay isa sa pinakamabilis na MLBB team sa buong mundo. But if they have to slow the game down, they will. Oo, at sa ngayon ay mukhang hindi nila papabagalin ang larong ito dahil malaki-laki na rin ang kanilang gold lead. Potentially, they could get multiple inhibitor turrets sa isang push na ito. And sa tingin ko ay sapat din ang kanilang lethality to potentially end this game kung may mga mahuli JP? sila. Hala ka! Naku, nagkaroon ng kasalanan ng konti doon si JP. Namatay siya. Wala pa yung base siege nila. Pero makakabasag naman sila sa gitna. Ngayon tutuloy sila. Yung Rico! Everybody pa rin siya nagamit. Flicker from Kirk. Pero tuloy-tuloy lamang sila dito. Mababasag nila ng tuluyan ng Torres sa may top lane. May gitna pa na pwedeng tingnan ang Team Liquid. Pero dahil nga wala si Daddy JP, atras muna sila. Grabe tong Liquid, man. I actually don't know how Onyx can address this. They have to look for a mistake. They have to look to punish JP. Pero ang problema, kahit mawala yung Marcel, parang walang problema for Team Liquid Philippines. Even yung Phobius, parang hindi maramdaman ng TLPH kasi nila-lockdown lang siya nung Terizla, nila-lockdown siya nung Eve, and nakakasayaw pa rin si Teddy. And if there's any way na mahuli nila si Teddy, parang yun na ata yung pinaka-jackpot talaga para sa Onyx Philippines. If they're able to either get Carl TZ, get Teddy. But as of now, hindi pa natin nakikita yung mga nakasanayan nating mga set mula kay Brusco. Yeah. Hindi rin kasi sila pwede mauni kasi nakita na natin kanina yung example, JP. Conceal ay nagamit. Nabutan yung dalawa. Pwedeng picturean ito. Tatlo na nga ang maputulo. Wow! Pero isa lang nga. Kaya lang nagamit na rin ni Vander Kim. Andun si Super Prince para dumipensa. Patay! Pero mamatay ata si King Kong. Raven manipulation plus ang flicker. Andun yung tech charge. Pero ibit ata dito ang Onyx Face. Dalawa nakagalit tumumba. Brusco, Savero at si Super. Atras! Pero pinunta pa rin si Savero. Oh! Si Carlito. Boy pa! Ito na't gumagalaw ang Young Goat. Bumuli na rin siya ng Immortal dito. Masyado malayo pa yung kanilang wave sa may ibaba. Kaya ipo-flow na muna yung gitna. Oh my God! How do you deal with this, TLPH? Hala. Ayaw magpapigil! 17 seconds pa para kay Kirk. May mga wave na sila sa taas at sa ibaba. Gitnang bahagi ay pupuntahan na rin nila. Ready na ata tapusin. At yung Stampede ay activated na. Nandun pa yung penalty zone. Itutumba muna sila si Super Friends bago tapusin ang Game 1. 17 minutes is all it took para sa Team Liquid Philippines para ilista ang Game 1 ng